manugang na kinalaguyo ang biyenang lalaki. Ang karumal-dumal na lihim na itinago sa loob ng 90 araw na gumimbal sa lahat. Sa Pampanga, isang lugar kung saan halos makakakilala ang lahat sa bawat kanto, sa likod ng tag-ulan, may isang 3 palapag na bahay na puti ang pintura, tahimik na nakatayo sa isang maliit na kanto. Kung titignan mula sa labas, walang mag-aakala na ang lugar na iyon ay naging sentro ng isang trahedya sa pamilya na yumanik sa buong komunidad, isang kwento na ibinubulong lamang sa dilim ngabi. At ang pangunahing tauhan sa insidenteng ito ay walang iba kundi ang manugang na si Isabel, na dating hinahangaan sa buong baryo dahil sa kanyang kabaitan, kagandahan, at kabutihang asal. Isang malaking swerte raw na nakapag-asawa siyang isang inhinyero. Si Isabel ay 25 taong gulang, halos 1 taon pa lamang kasal, may mahinahong anyo, maamong mukha, at boses na laging banayad, tila hamog sa umaga sa paanan ng bundok arayat. Ang kanyang asawa, si Marco, ay isang inhinyero sibil na madalas ma-assign sa malalayong lugar. Pagkatapos ngang kanilang kasal, tumira sila sa bahay nga mga biyena ni Isabel para mas madali silang maalagaan. Ngunit maagang pumanaw ang biyenan niyang babae, kaya't sa malawak na bahay, tanging si Isabel at ang kanyang biyenang lalaki na si Mang Felipe na lamang ang naiwan. Isang lalaking malapit ng mag-60 taong gulang, may magaputing buhok, matangkad, tahimik, at kilala sa pagiging istrikto. Dati siyang vice principal sa isang probinsyal na high school, maagang nagretiro matapos mamatay ang kanyang asawa at namuhay ng mag-isa. Sa mata ng kapitbahay, si Mang Felipe ay isang taong matigas, diretsong parang ruler na lagi niyang hawak noong nagtuturo pa. At sa paningin ni Isabel noong una, siya ay isang lalaking mahirap lapitan ngunit mabait. Hanggang sa matanggap ni Marco ang isang biglaang atas na magtrabaho sa Palawan sa loob ng 3 buwan. 3 buwan na tanging si Isabel at ang kanyang biyenan ang makasama sa isang bahay. 3 buwan na nagsimula sa isang tahimik na hapunan, ilang nakasalubong na tingin, isang bahagyang pagdamping braso habang sabay na kumukuhang pinggan. Walang sinuman ang mag-aakala na ang isang manugang tulad ni Isabel, na yumukot at nagbigay galang, sa mga ninuno sa arawng kanyang kasal, ay masasangkot sa isang relasyon na kukutyain ng lipunan ang pakikiapit sa sarili niyang biyenan. Isang uri ngang kuwento na kahit isang pasaring na status lang sa social media, ay sapat na para ipatanggal ng buong angkan ang kanilang apelyido sa tarangkahan. Isang kuwento na nang lumabas ang katotohanan, may nagsabing, isusuko ko na ang aking karangalan kaysa isipin ang eksena nilang dalawa sa iisang bahay. Ang lihim na iyon ay itinago sa loob ng 90 araw. At nabunyag lamang dahil sa isang tawag sa telepono sa hating gabi, isang video na wala pang 1 minuto, at isang pangungusap mula sa asawa na naging usap-usapan sa buong Angeles City sa loob ng maraming buwan. Hindi ko na alam kung tatawagin ba kitang asawa ko o madrasta ko. Ang kuwentong ito, kung babasahin lamang ang pamagat, ay maaring magpagalit sa iyo. Ngunit kung may sapat kang lakas ng loob na magpatuloy, makikita mo na sa likod ng bawat pagkakamali ay isang nakaraang puno ng lamat. Sa likod ng bawat desisyon ay isang malalim na bangin na hindi lahat ng nahuhulog ay nakakahon ng buo. Nang araw na umalis si Marco, bitbit ang kanyang maleta. Ang langit sa Pampanga ay ambon na tila ayaw may umalis. Nakatayo si Isabel sa beranda, suot ang isang manipis na kulay kremang sweater, ang buhok niyang lakpas balikat ay nakalugay habang marahang kumakaway. Hindi siya umiyak, ngumiti lamang ng bahagya, tulad ng dati tuwing hinahatid ang asawa. Ngunit walang nakakaalam na sa likod ng ngiting iyon ay isang tahimik na kahungkagan. Wala pang 10 minuto matapos umalis si Marco, lumabas si Mang Felipe mula sa kanyang silid. Tuwid ang likod, hawak ang isang lumang payong na gawa sa kahoy, tumingin siya sa labas ng gate at nagsalita ng hindi nakatingin kay Isabel. Umaambon, pumasok ka na, baka makasakit ka pa. Ang boses niya ay pareho pa rin, walang emosyon. Tumango si Isabel at tahimik na pumasok. Sa 3 palapag na bahay na iyon, 2 na lang sila ngayon, isang lalaking may karanasan, malungkot,
at may lap sa emosyon, at isang batang babay na uhaw sa atensyon ngunit itinatago ito. Nang gabing iyon, unang beses silang naksabay kumain matapos ang ilang buwang pagsasama. Dati, kapag nandun si Marco, lahat ng atensyon ay nasa kanya. Ngunit ngayon, dalawang mangkok lang ng kanin, dalawang taong magkaharap, at isang telebisong nagpapalabas ng paulit-ulit na balita. Hindi ka ba pumasok sa trabaho ngayon? Tanong ni Mang Felipe, habang ang mga mata ay nakatutok pa rin sa TV. Opo, nag-leave po akong ilang araw dahil malayo po si Marco. Ayusin ko lang po ang ilang bagay dito sa bahay, sagot ni Isabel sa mahinang boses. Tumango lang si Mang Felipe at muling bumalik ang katahimikan. Sa labas, ang tunog ng ulan sa yero sa likod bahay ay parang mabagal na tibok ng puso. Natapos ang hapunan sa loob lamang ng 15 minuto. Naglikpit si Isabel, naghugas ng pinggan, at bumalik sa kanyang silid. Umakyat naman si Mang Felipe sa ikatlong palapag para magbasa ng libro, isang nakasanayan na mula nang mamatay ang kanyang asawa. Ngunit ng gabing iyon, hindi siya makabasa ng higit sa 2 pahina. Sa kanyang isipan ay umaling-aungaw ang imahe ni Isabel na nakatayo sa beranda kaninang hapon, ang medyo basang buhok, ang maputi at mamula-mulang lig, ang payat na likod. Ang tingin niya kay Marco ay punong pagmamahal at kapayapaan, iba sa tingin na ibinibigay niya sa kanya, isang tingin na may halong hiya at pananabik. Ipinili ni Mang Felipe ang kanyang ulo at isinara ang libro. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, asawa siya ni Marco. Ngunit may mga bagay na kapag pumasok na sa isipan, parang apoy na kumakalat sa dayami, mabilis, at mahirap apulahin. Si Isabel naman, nang gabing iyon, ay nakahiga na nakatalikod sa pinto. Nilalamig siya, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang kahungkagan ng isang babae sa isang bahay na may lalaki, ngunit hindi niya asawa. Ang sipol ng hangin sa siwang ng bintana, ang tiktak ng orasan, at ang mahinang tibok ng puso ni Isabel ay tila isang senyales na may nagsisimula. Isang bagay na mali, 3 araw matapos umalis si Marco. Nagsimulang gumising ng mas tanghali si Isabel. Hindi na siya nag-abalang mag-makeup, ngunit mas matagal siyang tumatayo sa harap ng salamin. Ang kanyang mukha na walang kolorete ay mukhang kakaiba, tila isang taong nakatulog sa sarili niyang buhay. Ibinaba ni Isabel ng bahagya ang kanyang pantulog, walang ingat, at tahimik na lumabas na may hawak na isang basong tubig. Pagbaba niya sa hagdan, nakaupo na si Mang Felipe sa sala. Nakasuot ng puting polo, pantalon na tela, at bukas ang butones salik na nagpapakita ng kanyang payat ngunit matipunong balagat. Bahagyang nagulat si Isabel, at hindi niya maintindihan kung bakit ang kanyang nga mata ay hindi tumigil sa mukhang biyenan, bakos ay mabilis na dumapo sa lignito sa braso na may bahagyang litaw na mga ugat. Isang tingin na napakapambabay. Ang tanghali mo namang gumising? Tanong ni Mang Felipe nang hindi inaalis ang tingin sa librong hawak. Opo, nakalif po ako ngayon, mukhang ulan yata, sagot niya, nakatingin sa kisame para umiwas. Walang nagsalita, maya-maya, nang tumayo si Mang Felipe para kumuhang tubig, aksidenteng nabunggong ang kanyang baso, ang baso ni Isabel na nasa mesa. Isang mahinang kalansing ang umaling-aungaw, hindi malakas, ngunit sapat para pareho silang magulat at mapalingon sa isa't isa. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, tinitigan ni Mang Felipe si Isabel ng diretso sa mata, malalim. Hindi bilang isang biyenan, sa isang iglap lang, ang tingin na iyon ay nagparamdam kay Isabel na tila siya'y hubad. Huminga siya ng malalim at tumalikod. Akyat na po muna ako sa taas, sabi niya at mabilis na umakyat sa hagdan. Ang puso niya ay kumakabo na parang nahuli sa isang kahiyahiyang gawain. Nang may sara ang pinto ang silid, hindi pa rin huminahon ang kanyang pahinga. Sumandal siya sa pinto, hinawakan ang dibdib. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa takot-takot sa sarili. Nang gabing iyon, umulan nga. Malakas na ulan, may kasamang kulog at kidlat na tila pumupunit sa kalangitan ng Pampanga. Nawalan ng kuryente ang buong lugar. Walang ilaw, walang wifi, walang ingay mula sa TV.
Tanging ang tuno ng ulan sa yero at ang mababagal na tibok ng puso sa dilim. Nakaupo si Isabel sa kanyang silid, nakayakap sa kanyang nga tuhod. Ang kumot ay abot hanggang baba. Bata pa lang siya ay takot na sa kulo. Isang bagay na alam ni Marco, ngunit hindi ni Mang Felipe. Ngunit sa sandaling iyon, tila isang reflex, dahan-dahang binuksan ni Isabel ang pinto ng kanyang silid, lumabas sa pasilyo at bumaba. Kumatok siya ng mahina sa pinto ni Mang Felipe. Walang sumagot. Tulog na po ba kayo, te? Tahimik pa rin. Itinula ni Isabel ang pinto. Dahan-dahan na parang may babasaging bagay. Madilim ang silid, bahagyang bukas ang bintana, at maririnig ang tuloy-tuloy na patak ng ulan. Nakaupo si Mang Felipe, nakasandal sa headboard ng kama, nakapikit ngunit hindi patulog. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, iminulat niya ang kanyang nga mata. Anong ginagawa mo rito? Ang lakas po ng kulog, natatakot po ako. Isang dahilan na alam nilang pareho na hindi totoo. Pumasok ka? Umupo ka diyan. Umupo siya sa gilid ng kama, may distansya. Ngunit hindi nagtagal, muling kumulog at kumidla. Walang ano-ano'y sumandal siya sa balikat ni Mang Felipe. Ang kamay niya'y mahigpit na humawa sa laylayan ng damit nito na parang kumakapit. Nanigas si Mang Felipe sa loob ng ilang segundo bago marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Isabel hindi bilang isang ama. Sa sandaling iyon, pareho nilang alam na ang hangganan ng moralidad ay nayayanig. Hindi inalis ni Isabel ang kanyang kamay at hindi rin binitiwan ni Mang Felipe. Sa labas, bumubuhos ang ulan. Sa loob ng silid, walang nagsasalita. Ngunit ang buong mundo ay tila kumiling patungo sa kasalanang nabubuo. Pagkatapos ng gabing maulan, walang sinuman sa bahay na iyon ang bumanggit sa pagpunta ni Isabel sa silid ni Mang Felipe. Hindi siya nangahas, at ayaw din naman niya. Ngunit mula nang sumandal ang balikat niya sa balikat nito, mula nang ipatong nito ang kamay sa kanyang likod, nagbago na ang lahat. Kinabukasan, maagang gumising si Mang Felipe gaya ng dati. Nagtimpla siyang tsaa, naglagay ng 2 tasa sa halip na isa. Pagbaba ni Isabel sa hagdan, nakalugay ang buhok, suot ang isang simpleng t-shirt at pantalon. Ngunit ang tingin ni Mang Felipe ngayon ay hindi na basta-basta. Mas matagal, mas mabigat, mas totu. Gumising ka na para magalmusal. Nagluto na ako na lugaw. Opo, sagot ni Isabel, bahagyang nakakagat labi, pilit na pinapakalma ang sarili. Tahimik ang almusal, ngunit kakaiba ang pakiramdam. Tinitignan niya si Mang Felipe nang hindi nagtatagal, habang ito naman ay palihim na sumusulyap sa kanya, tulad ng isang lalaking tumitingin sa isang babae. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay bilang manugang, naramdaman ni Isabel na tinitingnan siya bilang isang tunay na babae, hindi na bilang asawa ng anak nito. Dapat siyang mandiri. Alam niya iyon. Ngunit sa halip, nalilito siya. Umakyat siya sa hagdan, ngunit pagdating sa huling baitang, huminto siya at lumingon. Nakaupo pa rin si Mang Felipe sa mesa, nakatingin sa kanya. Naktama ang kanilang mga mata sa pangalawang pagkakataon. Walang umiwas. Nang tanghaling iyon, tirik ang araw. Nagsasampay si Isabel ngang damit sa likod bahay. Nakatayo siya sa isang maliit na bangkong kahoy, inaabot ang sampayan. Ang suot niyang damit pambahay ay bahagyang nahulog sa isang balikat na nagpapakita ngayang maputing balat. Hindi niya sinasadya, ngunit hindi rin niya ito tinakpan gayang dati. Bahagyang bukas ang bintana sa ikatlong palapag. Nakatayo si Mang Felipe sa kanyang silid sa likod ng kurtina, nakatingin sa ibaba. Nakita niya ang bawat kurba ng katawan ni Isabel, ang bawat payuko, ang bawat butil ng pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Dapat siyang tumalikod, dapat niyang isara ang bintana. Pero hindi, nanatili siyang nakatingin tulad ng isang taong matagal ng gutom na unang beses makakita ng sariwang karne, at nagsimula siyang managinip. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Mang Felipe na pumasok si Isabel sa kanyang silid. Dahan-dahan na parang hamog, at isa-isang hinubad ang kanyang damit, na parabang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. Nang magising siya, basang-basa siyang pawis.
Ngunit ang mas nakapagpakilabot sa kanya ay hindi siya nakaramdam ng pagkakasala. Si Isabel naman, mula ng araw na iyon, ay nagsimulang magsuot ng bestida sa bahay ng mas madalas. Hindi siya naglalagay ng lipstick, ngunit nag-spray siyang pabango, sapat lang para maamoy ng sinumang dadaan. Hindi siya palasalita, ngunit sa tuwing dadaan siya kay Mang Felipe, nag-iwan siya ng isang halimuyak. Isang beses, habang nakaupo siya sa sahig ng kusina at nagpupunas, bahagyang umangat ang laylayan ng kanyang bestida na nagpapakita ng kanyang mapuputing hita. Dumaan si Mang Felipe at hindi sinasadyang napatigil ng isang segundo. Ang isang segundong iyon ay sapat na para dumulas ang kanyang tingin sa lugar na hindi dapat tingnan. At si Isabel alam niya, at hindi siya tumayo, hindi nagmadaling magtakip. Nanatili siyang tahimik at hinayaan siyang tumingin. Gabi, pagkatapos ng hapunan, pareho silang nakaupo sa sala. Nagbabalita sa TV, ngunit walang nanonood. Hawak ni Isabel ang kanyang telepono na kukunwaring nag-scroll habang nakapatong ang baba sa kanyang kamay. Si Mang Felipe ay nasa tapat na upuan, hawa ang tasang saa, ngunit ang kanyang nga mata ay nakatigil sa kuwelyong damit ni Isabel kung saan isang butones ang mali ang pagkakakabit. Ang katahimikan ay tumagal hanggang sa marinig na ang pagaspas ng lamok. At biglang tumingala si Isabel, tinitigan siya ng diretso sa mata. Walang sinabi, isang tingin lang, ngunit tingin ng isang babaeng alam na alam ang kanyang ginagawa. Hinikpitan ni Mang Felipe ang hawa sa tasa. Sa unang pagkakataon sa halos 10 taon mula ng mabiyudo, naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. At sa unang pagkakataon din, hindi niya nakita si Isabel bilang manugang, kundi bilang isang babaeng marunong mangakit at aktibong gumagawa ng hakbang. Makulimlim ang langit. Ang bahay ay tila nilalamon ang lahat ng liwanag. Tanging ang maputlang dilaw na ilaw mula sa fluorescent lamp ang tumatama sa mga pader na may bakas ng panahon. Nagpasya si Isabel na magluto nga adobo, ang paboritong ulam ni Mang Felipe na minsan niyang nabanggit na nilulutong yumaong asawa. Maaga siyang nagsimula, dahan-dahan at masinsinan, hindi dahil marami siyang oras, kundi dahil gusto niyang mapansin siya ni Mang Felipe, gusto niyang hindi maalis ng lalaking iyon kahit pabiyenan niya ang tingin sa kanya. Nang ilapag ni Isabel ang kaldero ng adobo sa mesa, ang bango nito ay kumalat at maging siya ay nakaramdam ng gutom. Bumaba si Mang Felipe, may hawak na diaryo, ang kanyang magamata ay dumapo sa umusok na takip na kaldero at huminto sa magamata ni Isabel na puno na pag-asam. Itong ulam na to, nagatubili siya. Naalala ko po kasing nabanggit niyo na gusto niyo ito kaya sinubukan kong lutuin. Kung hindi po masarap, sabihin niyo lang po, nakangiting sabi ni Isabel. Walang sinabi si Mang Felipe, hinilalang ang upuan at kumuhango ng subo. Dahan-dahan siyang ngumuya at bahagyang tumango. Ang lasa, parang lutong asawa ko nun, isang maikling pangungusap, ngunit sapat para mamasa ang kanyang nga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isabel ang kahinaan ng lalaking iyon at gusto niyang hawakan ang kahinaang iyon. Tahimik na lumipas ang hapunan. Habang naglilikpit si Isabel, hawak ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Nadulas siya sa isang maliit na basang bahagi ng sahig. Muntik nang matapon sa kanya ang sabaw, ngunit isang braso ang mabilis na humila sa kanya si Mang Felipe. Nakalapit ang kanilang manggakatawan. Napakalapit. Ang kamay niya ay nasa baywang ni Isabel. Ang nga mata nila inaktama. Mag-ingat ka nga. Bahagya siyang sumigaw. Ngunit hindi may tago ang pangingini sa kanyang boses. Pasensya na po, sabi ni Isabel nang hindi umaatras. Hindi pa rin inaalis ni Mang Felipe ang kanyang kamay. Kumabo ng malakas ang puso ni Isabel. Tumingin siya sa kamay nitong nasa kanyang baywang at dahan-dahang tumingala. Tay, ang lakas niyo papala. Sa higpit ng hawak niyo, hindi talaga ako matutumba, sabi niya, kalahating biro, kalahating seryoso, tila natauhan si Mang Felipe. Mabilis niyang inalis ang kanyang kamay, tumalikod, at nagmamadaling bumalik sa kanyang silid ng walang imik. Nang gabing iyon, nakaupo si Isabel sa kanyang silid ngunit wala ron ang kanyang isip. Humiga siya sa kama, nakatingin sa kisame,
isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang ngalabi. May kung anong bumabangon sa loob niya, isang pakiramdam na hindi kailanman naiparamdam sa kanya ni Marco. Hindi siya ang unang gumawa ng hakbang para magtaksil, ngunit ngayon, ayaw na niyang huminto. Gusto niyang malaman kung ano ang magiging reaksyon ni Mang Felipe kung gagawa pa siyang isang hakbang. Kinabukasan, isinuot ni Isabel ang isang puting polo ni Marco na abot hanggang sa kanyang hita. Hindi siya nagsusuot ng pantalon, sapat lang para matakpan ang dapat takpan. Nagdala siyang isang tren kape sa ikatlong palapag kung saan madalas magbasa si Mang Felipe tuwing linggo ng umaga. "Kape po, tay, para magising kayo," sabi niya. Inilapak ang tray, tumingala si Mang Felipe. Ang kanyang nga mata ay dumaan sa buong katawan ni Isabel, mabagal, bago umiwas. "Sa susunod, huwag kang magsusuot ng ganyan dito sa bahay. Hindi lahat ng lalaki ay bulag," sabi niya, may bahagyang diin sa boses. Ngumiti lang si Isabel ngunit hindi sumagot. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa mesa, sinadyang dumampi ang kanyang daliri sa daliri ni Mang Felipe. Isang mabilis na dampi, ngunit sapat para magdulot ng kuryente. Inalis ni Mang Felipe ang kanyang kamay. Bahagyang nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Tumayo si Isabel at mahinang nagsalita, "Baba na po ako. Mapait po ang kape kapag lumamig," at tumalikod. Sa paksara ng pinto, naiwan si Mang Felipe na hindi gumagalaw. Nanginginig ang kamay. Hindi niya maangat ang tasang kape dahil alam niya, kung isang araw ay hindi hihinto si Isabel, hindi na rin niya ito mapipigilan. Ang puting bahay sa Pampanga ay nagsimulang maging kakaibang tahimik. Ang lahat ng tunog ay humina na tila umiwas sa isang bagay na lumalaki araw-araw. Ang pagnanasang nakatago ngunit patuloy na humihinga sa pusong 2 taong makasama sa isang bubong ngunit hindi na nabubuhay ayon sa kanilang mapapel, hindi na nalilito si Isabel. Alam na alam niya kung saan humihinto ang nga mata ni Mang Felipe sa tuwing siya ay dadaan. Napapansin niyang natitigilan ito sa paghinga sa tuwing may sadya siyang inilalapak sa mesang malapit dito. At gusto niya iyon. Isang hapon, naputol ang kuryenteng ilang oras para sa maintenance. Ang maputlang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay nagbigay ng ginintuang kulay sa buong sala. Nakaupo si Mang Felipe at nagbabasa gayang dati, habang si Isabel, sa halip na pumasok sa kanyang silid, ay umupo sa tapat na upuan at kinuha ang isang lumang photo album ng pamilya. "Ang ganda po pala ni Mama Nun. Hey, no?" sabi niya, habang nakatutok pa rin ang nga mata sa isang itim at puting litratong kasal. "Oh, maganda, mabait, pero matigas din ang ulo," sagot ni Mang Felipe sa malalim na boses. Mahal na mahal niyo po ba siya?" Isang tanong na hindi angkop, ngunit hindi rin tinutulan. "Sobra. Kaya noong nawala siya, hindi na ako nangahas na magmahal pang ang iba." Bahagyang ngumiti si Isabel. Isang ngiti na may halong hamon. "Sa tingin ko po, ang isang taong minsan nang nagmahal ay hindi talaga makakalimutan kung paano magmahal." Tumingala si Mang Felipe at tinitigan si Isabel. Sa unang pagkakataon, ang tingin na iyon ay walang depensa, walang pag-iwas, walang pagkalito. Ibinaba ni Isabel ang album sa mesa, lumapit kay Mang Felipe, napakalapit na isang bahagyang pagjuko lang ay magdidikit na ang kanilang nga mukha. "Anong ginagawa mo?" paus na tanong ni Mang Felipe. Ang kanyang nga kamay ay mahigpit na nakapatong sa kanyang nga hita na parabang itinatali ang sarili. "Ano po sa tingin niyo ang ginagawa ko?" Hindi na hinintay ni Isabel ang sagot. Yumuko siya at idinikit ang kanyang pisngi sa pisngi nito. Isang mahinang hininga ang dumaan sa lig nito. Hindi siya humalik, ngunit napakalapit na halos dumaplis ang kanyang ngalabi sa balat nito. At nang hindi umiwas o tumulak si Mang Felipe, alam ni Isabel na hindi na ito lumalaban. Tumayo siya at mabilis na umakyat sa kanyang silid. Walang sinabi, hindi lumingon, ngunit bawat hakbang niya ay isang nakakabaliw na tibok sa dibdib ni Mang Felipe. Nang gabing iyon, umambon. Bumaba si Isabel sa kusina para magtimplang tsaa. Hawak ang mainit na tasa, tahimik siyang umakyat sa silid ni Mang Felipe. Hindi kumatok, marahan niyang itinulak ang pinto. Hindi ito nakalok. Nakaupo si Mang Felipe sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas, hawa ang isang librong hindi pa tapos basahin.
Ang malabong ilaw mula sa lampshade ay nagbigay sa kanyang mukha ngang nyong malungkot at ligaw. Nagdala po ako ngang tesaa para sa inyo. Inilapag niya ang tasa sa mesa. Ang boses niya ay kasing hinangang hangin. Salamat, iwan mo na lang diyan, sabi nito nang hindi tumitingin. Inumin niyo na po. Mainit na tsa, maganda sa pagtulog. Lumapit pa siya. Tahimik pa rin si Mang Felipe, ngunit nanigas ang kanyang ngabalikat. Bawat hiblang kanyang kalamnan ay tila nanginginig. Ipinatong ni Isabel ang kanyang kamay sa balikat nito, marahang pinisil, isang pisil na sapat para maglipat ng init. At lumingon si Mang Felipe. Ang kanyang nga mata ay naghahanap ngang isang bagay na hindi niya dapat hanapin. Tinitigan siya ni Isabel nang hindi kumukurap, walang sinasabi. Sa sandaling iyon, wala nang manugang, wala nang biyenan. Tanging isang babaeng uhaw na mahawakan at isang lalaking, wala nang sapat na katinuan para umiwas. Ang unang halik ay hindi marahas, hindi pilit, ngunit isang halik na pagtataksil sa lahat, pagtataksil sa kanyang anak, pagtataksil sa sumpang binitiwan sa harap ngang altar ng mga ninuno, at pagtataksil sa moralidad na dating harang sa pagitan nila. Nang magiwalay ang kanilang mga labi, walang sinabi si Isabel. Umatras siyang isang hakbang at tumalikod. Naiwan si Mang Felipe na hindi gumagalaw. Tiningnan niya ang kanyang nakamay, ang nakamay na dating nagsusulat sa pisara para turuan ang nga estudyante tungkol sa tamang asal. Ngayon ay kayakap lang sa likod ng kanyang manugang. Sa labas, humina ang ulan. Sa loob ng bahay, ang katahimikan ay naging marumi. At mula sa sandaling iyon, wala nang makakabalik pa. Kinabukasan, tanghali na nang magising si Isabel. Sumasakit ang kanyang ulo, na para bang galing sa isang mahabang lagnat. Pagmulat niya, tumama sa kanyang mukha ang sikat ngang araw mula sa bintana, ngunit hindi ito mainit, kundi nakakasilaw. Bumangon siya, hinila ang kumot, at tiningnan ang unan sa tabi niya puti, patag, malamig. Walang nagbago, ngunit ang mismong kawalan ng pagbabago ang nagbigay sa kanya ng takot. Dahil kagabi, pinagtaksilan niya ang kanyang asawa, sa ama pa nito, tumayo si Isabel, tahimik na pumasok sa banyo. Tiningnan niya ang sarili sa salamin, magulong buhok, maitim na bilog sa ilalim ngang mamata, at manggalabing bahagya pang namumula. Isang malupit na paalala. Sinubukan niyang mahilamos, malakas na nagwisik ng tubig na para bang gustong hugasan ang alaala, ang pakiramdam ngang balat kagabi. Ngunit hindi nabura ng malamig na tubig ang alaala, at ang kanyang manggalabi, kahit anong kulay ng lipstick ang ilagay, ay mananatiling lugar kung saan minarkahan ng isang taong hindi dapat. Wala sa bahay si Mang Felipe ng umagang iyon. Maaga siyang gumising at umalis, na parang isang takas. Nakita ni Isabel na basa pa ang kanyang nga sinelas, marahil ay umalis siya nung mahamo pa. Ang buong bahay ay tanging ang ugong ng refrigerator at ang huning lamok ang maririnig. Walang almusal, walang pamilyar na pag-ubo, walang nagtatagpong mga mata, at walang nagsalita tungkol sa nangyari kagabi. Ngunit ang katahimikang iyon ang mas nakapagpatakot kay Isabel. Umupo siya sa sofa, niyakap ang unan, nakatingin sa orasan. 8:10. Isang mensahe mula kay Marco ang lumitaw sa screen. Nakarating na akong Cebu. Kayo ni tatay, mag-ingat kayo diyan. Nagulat si Isabel. Nakalimutan niyang may asawa pala siya. Ang lalaking iyon ay regular pa ring nagmamensahe, nagtitiwala, at tinatawag siyang mahal ng buong paglalambing. Ngunit si Isabel ay hindi na ang babaeng iniwan niya 6 na linggo na ang nakalipas. Binura niya ang mensahe ng hindi sumasagot. Dahil kung sasagot siya, natatakot siyang maiyak. Nang gabing iyon, bumalik si Mang Felipe. Pagod ang kanyang mukha, may alikabok ang kanyang damit. Marahil ay pumunta siya sa sementeryo para magsinding ang kandila para sa kanyang asawa. May balak sanang sabihin si Isabel, ngunit hindi niya may buka ang kanyang bibig. Nakatayo lang siya sa kusina, naghihiwang gulay, habang naririnig ang bawat yapa ni Mang Felipe na dumadaan sa likuran niya. Huminto ito. Ang nangyari kagabi, kalimutan na natin. Paos ang kanyang boses. Sa tingin niyo po ba, kaya kong gawin iyon? Lumingon si Isabel, namumula ang nga mata. Kailangan nating tumigil. Mula ngayon, magkahiwalay tayo ngang palapag, pero hinalikan niyo ako, te. Niyakap niyo ako. Tiningnan niyo ako bilang isang babae.
hindi bilang manugang. At dahil nga diyan, kailangan kong huminto. Naging matigas ang boses ni Mang Felipe, ang ngamatay punong pagsisisi. Ngunit nanginginig pa rin ang kanyang makamay. Umatras si Isabel, sumandal sa kabinet ng kusina. Hindi siya umiyak, ngunit sa loob niya ay isang malakas na bagyo ang namumuo. Nang gabing iyon, makaibang palapak sila. Walang naksalita, walang tumawag, walang mensahe, walang tasang sa gabi, walang nagtakpong nga mata. Ngunit pareho silang gising buong gabi. Nakahiga si Mang Felipe, nakaharap sa pader. Ang dalawang kamay ay nasa dibdib na parang itinatali ang sarili. Mabigat ang kanyang pahinga. Ang alaala ng mali na baywang sa kanyang nakamay ay malinaw pa rin na parang isang minuto lang ang nakalipas. Si Isabel naman ay nakaharap sa pinto, mahigpit na yakap ang unan, nakatitik sa dilim. Naisip niya si Marco, ang tingin ng kanyang biyenang babae kung nabubuhay pa ito, ang kanilang magiging anak na hindi na mabubuo. At bigla siyang bumulong ng isang napakahinang pangungusap na siya lang ang nakarinig. Patawad. Ngunit hindi niya alam kung kanino siya humihingi ng tawad, kay Marco, kay Mang Felipe, o sa sarili niya. Kinabukasan muli, walang nagsabay sa mesa, walang nagtanong kung ano ang gustong kainin. Ang bahay ay bumalik sa katahimikan, ngunit hindi na payapa. Dahil ang lumalaki ngayon ay hindi na damdamin, kundi takot. Takot na kung makatinginan sila muli isang gabi, wala nang sinuman sa kanila ang may sapat na lakas para huminto. Ang oras ay isang malupit na kasabwat. Hindi ito nagmamadali o bumabagal. Sapat lang para ang lahat sa bahay na iyon ay dahan-dahang mag-apoy. Tulad ng baga na natatakpan ng manipis na abo. Habang mas tahimik, mas mapanganib, matapos ang dalawang gabing pag-iwas. Nagsimulang iwasan ni Mang Felipe si Isabel. Mas maaga siyang gumigising, mas mabilis kumain, at bumabalik sa kanyang silid bago mag-alas 9 gabi. Si Isabel naman ay parang isang multo na tahimik na gumagalaw sa bahay, nagluluto, naglalaba, hindi nagsasalita, hindi ngumingiti. Ngunit hindi kayang magsinungaling ng kanilang mga mata. Sa tuwing aksidenteng nakakasalubong sila sa hagdan, laging umiwas ng tingin si Mang Felipe. Habang si Isabel ay tahimik lang na nakatingin, walang paninisi, walang pagpipilit, tila naghihintay lang. Naghihintay na huminto si Mang Felipe, humarap, umamin na minahal niya ito, isang pag-ibig na makasalanan at nakakasakal. Sa ikatlong gabi, umambon sa Pampanga. Umuwi si Isabel galing palengke. Suot ang isang manipis na kapote, pumasok siya sa bahay na halos basang-basa. Sa loob, nakaupo si Mang Felipe sa sala at nagbabasa. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, tumingala siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nagtagal ang kanilang pagtinginan. Diretsong pumasok si Isabel sa kusina. Inilapak ang mga pinamili at nanatiling nakatayo ron, nanginginig sa ginaw. Basang-basa ang kanyang buhok at ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang baba pababa sa kuwelyo ng damit. Tumayo si Mang Felipe, pumasok sa kusina at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Basang-basa ka. Kung hindi ka magpapalit, makakasakit ka. Isang simpleng pangungusap, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Ang kamay na nakapatong sa balikat ni Isabel, kahit sa manipis na tela, ay tila humahawak sa isang matagal ng pinipigilang pagnanasa. Nilalamig ako, sabi ni Isabel sa mahinang boses, hindi lumilingon. Umakyat ka na at magpalit. Tay, tingnan niyo ako. Dahan-dahang lumingon si Mang Felipe. Tumingala si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nakniningning, maaring dahil sa ulan o maaring dahil sa luha. Kung hindi kasalanan ang nangyari ng gabing iyon, bakit hanggang ngayon ay hindi niyo ako kayang harapin? Dahil kung haharapin kita, natatakot akong makagawa ng isang bagay na hindi na maayos. Natatakot pa rin po ba kayo ngayon? Tahimik. Humakbang siya palapit. Ang distansya sa pagitan nila ngayon ay wala pang isang braso. Ako, hindi na ako natatakot. Pagkasabi nito, ipinatong ni Isabel ang kanyang kamay sa dibdib ni Mang Felipe, kung saan hindi regular ang tibok ng puso. Dahan-dahang dumampi ang kanyang mga labi sa baba nito, isang paanyaya, isang huling pagsubok. At si Mang Felipe, sa pagkakataong ito, ay hindi umiwas.
Ipinulupot niya ang kanyang braso sa baywang ni Isabel at hinila ito palapit. Ang pangalawang halik ay hindi napatago, hindi na nagalinlangan, kundi isang pagsabog ng pagnanasa matapos ang maraming araw na pagpipigil, matapos ang maraming gabing pagpupuyat at pagbabawal sa sariling magmahal. Sa sala ng gabing iyon, wala ng tunog ng ulan, tanging ang mabilis na pahinga, ang pakiskisan ngam gadamit, ang tunog ngam gahanggan ng niyuyurakan, ng isang gawaing hindi na matatakpan ng anumang dahilan, hindi aksidente, hindi pagkakamali, kundi sinadya. Pagkatapos, nakahiga si Isabel sa sofa, ang ulo niya inasa hita ni Mang Felipe. Dahan-dahang hinahaplos nito ang kanyang buho na parabang siya ang kanyang kasintahan at hindi manugang. Hindi ka ba nagsisisi? Tanong niya sa unang pagkakataong ginamit ang salitang ikaw. Ang pagsisisi ay para bukas. Ngayong gabi, ayoko nang mag-isa. Ang pangungusap na iyon ay hindi romantiko, hindi maganda. Ito ay isang malupit na katotohanan na kayang yurakan ng tao ang moralidad kapag ang puso ay uhaw sa pagmamahal. Ngunit lingit sa kaalaman ni Isabel, sa sandaling iyon, sa ikalawang palapak, umilaw ang telepono ni Marco. Isang maliit na kamera na nakakabit sa kisame. Isang regalong pangseguridad na ikinabit ni Marco bago umalis. Ay kapapadala lang isang video na may habang 3 minuto at 27 segundo, kung saan kumpleto ang mga hinga, bulong at malinaw na imaheng dalawang taong pinagkakatiwalaan niyang pamilya. Nakaupo si Marco sa kanyang silid sa hotel sa Cebu, ang ilaw ay tumatama sa kisame at lumilikha ang malabong anino. 22:17 ng gabi. Katatapos lang ang kanyang meeting sa mga hapon na kliyente at magpapahinga na sana nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang notifikasyon mula sa home security app. Kamera sa ground floor, may hindi pangkaraniwang galaw. Hindi niya ito pinansin agad. Ikinabit niya ang maliit na kamera sa isang sulok ng salanong bagong kasal sila para mamonitor ang bahay kapag wala siya. Mula nang umalis siya, bihira na niya itong buksan dahil sa tiwala. Hanggang sa makita niya ang notifikasyon. Video recording, 3 minuto at 27 segundo, na-save na sa cloud storage. Binuksan niya ito, walang pag-isip, walang pag-iingat, walang anumang paghahanda sa emosyon. Lumitaw sa screen ang pamilyar na imahe, ang kanilang sala, ang kulay abong sofa, ang kurtinang gumagalaw sa hangin, at biglang nanigas si Marco. Nakita niya si Isabel, ang asawang hinalikan niyang paalam wala pang 60 araw ang nakalipas. Ngunit hindi siya nag-isa. Sa screen malinaw ang imahe, nakahiga siya, ang ulo ay nasa hita ng kanyang ama. Hinahaplos nito ang buhok niya, habang siya naman ay nakangiti, ang nga mata ay malambing na parang kasama ang kasintahan, at pagkatapos, walang background music, walang malabong kuha, nahalikan sila. Hindi isang mabilis na halik, kundi isang malalim, mabagal, at punong pananabik na halik, na parabang iyon ay isang bagay na matagal nang pinipigilan. Namatay ang screen. Hindi hinugot ni Marco ang charger, hindi sumigaw, hindi ibinato ang telepono. Nakaupo lang siya ron, nakasandal sa upuan, tulala. Ang puso niya ay tumitibok, ngunit hindi na sa normal na ritmo. Sa kanyang isipan, may paulit-ulit na tumutunog. Hindi mari, hindi sila. Hindi mari, ngunit walang pakialam ang katotohanan kung gusto mo itong paniwalaan o hindi. Nariyan lang ito, tahimik na pinapatay ang tiwala, unti-unti. Hindi tumawag si Marco, hindi nag-text. Hindi nagtanong kung kumain na ba ang asawa niya, hindi nagtanong kung maaga bang natulog ang ama niya. Nanahimik siya na parang siya ang namatay. Pagkalipas ng 3 araw, umuwi si Marco. Binuksan ni Isabel ang pinto, may harina pa sa kanyang makamay. Gumagawa siyang tsake, ang paborito ni Marco. Nagliwanag ang kanyang gamata, isang bahagyang ngiti ang sumilay. Umuwi ka pala, bakit hindi ka nagsabi? Hindi sumagot si Marco. Dire-diretso siyang pumasok at dinala ang kanyang maleta sa taas. Kalalabas lang din ni Mang Felipe mula sa simbahan, may hawak na makandila, bahagyang nagulat nang makita ang anak. Nakawi ka na pala. Tinitigan siya ni Marco ng matagal, isang tingin na kalmado ngunit kakaiba. Sakto ang uwi ko, nag-atubili si Mang Felipe.
Nakatayo si Isabel sa likuran na tila may nararamdamang mali. Ibinaba ni Marco ang kanyang bag, kinuha ang telepono, at muling pinanood ang video. Hindi pinalaki, walang sinabi. Itinutok lang niya ang screen sa kanila para pareho nilang makita. Ang sala ay napakatahimik. Ang tiktak ng orasan, ang tunog ng tumutulong tubig mula sa gripo, at ang mabilis na pahinga ng mga taong nasa video. Natapos ang video. Tumingala si Marco, ang boses niya ay mahina ngunit malinaw ang bawat salita. May gusto ka bang ipaliwanag? Tila gumuho ang mundo ni Isabel, nautal siya nanginginig ang ngalabi. Ako, patawad. Huwag mong sabihin lang iyan, putol ni Marco, namumula ang mga mata, dahil ikaw at si tatay. Ginawa niyong pugat ng kataksilan ang bahay na to. May sasabihin sana si Mang Felipe, ngunit itinaas ni Marco ang kanyang kamay. Pakiusap, huwag na, pakaraan ng isang segundo, tiningnan niya si Isabel ng isang tingin na sobrang lamig at sakit. Alam mo ba kung ano ang pinakamasalap? Hindi ang pagtataksil mo, kundi ang pinili mong pagtaksilan ako, sa taong dati mong tinatawag na tatay. Umakyat si Marco sa taas. Hindi malakas na isinara ang pinto, hindi nagmura. Ngunit mula sa sandaling iyon, ang buong bahay ay tuluyan ng gumuho. Napaupo si Isabel sa sahig. Nanginginig ang mangga kamay. Ang puso'y kumakabog hanggang sa makasakal. Nakatayo si Mang Felipe, hindi gumagalaw. Namumula ang mangga mata at hindi magawang tingnan ang anak. Salop niya ay isang bagyo. Salop ni Isabel ay isang bangin na walang hanggan. At salop ni Marco ay ang katapusan. Isang katapusan na hindi kailangan ng deklarasyon, isang video lang na 3 minuto at 27 segundo ang kailangan. Hindi nakatulog si Isabel buong gabi. Nakahiga siya sa dilim, makahawak ang makamay, dilat ang mga mata. Sa labas, may tumatahol na aso sa malayo, ang hangin ay humahampas sa bubong, at ang kanyang kaloban ay sumisigaw. Hindi lumabas si Marco sa kanyang silid. Buong gabi ay bukas ang ilaw. Hindi siya sumigaw. Hindi nambasag. Hindi tumawag. Ngunit ang nakakakilabot, nakatahimikan na iyon ang tunay na bagyo. Dahil kapag ang isang lalaki ay hindi na nagtatanong kung bakit, nangangahulugan iyon na namatay na sa kanya ang pinakamahalagang bagay. Ang tiwala, kinabukasan, maulap ang langit sa Pampanga. Ang hangin na pumapasok sa siwang ngang bintana ay malamig na parang patalim. Bumaba si Marco sa hagdan, hila ang kanyang maleta. Nakita siya ni Isabel, may gusto sanang sabihin, ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Saan ka pupunta? Tanong niya, pawas ang boses. Wala lang. Hindi ko lang kayang manatili dito. Mahinang sagot ni Marco, na parang panahon lang ang pinag-usapan. Lumabas si Mang Felipe mula sa kusina, hindi pa nakakapagsalita, pinutol na siya ni Marco. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Sapat na ang video na iyon, Marco. Anak. Alam ko. Nautal si Mang Felipe. Alam mo ang ano? Lumingon si Marco. Ang boses niya ay hindi malakas ngunit matigas na parang bakal. Alam mong malungkot ang manugang mo. Alam mong ang yakap na iyon ay hindi pagmamahal ng isang ama. Alam mo, pero itinuloy mo pa rin, sinubukan kong huminto, iniwasan ko siya. Pero sa huli, pumili ka. At ako rin. Tiningnan ni Marco silang dalawa. Ang kanyang mata ay isa-isang huminto sa mga taong pinakatiwalaan niya ng husto. Ikaw ang unang asawa sa buhay ko. Si tatay ang nag-isang ama na mayroon ako. At kayong dalawa, ninakaw niyo sa akin ang lahat sa loob lang isang gabi. Umiyak si Isabel. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Marco. Nakamali ako, totoong nakamali ako. Pero asawa mo pa rin ako, Marco. Pwede pa tayong magsimula ulit. Inalis ni Marco ang kanyang kamay, ang tingin ni Yayi hindi na malambing. Wala ka ng halaga sa akin, isa ka na lang ala-ala, at sira na ito. Hila ang maleta, lumabas siyang pinto, ngunit lumingon para sa isang huling pangungusap. Hindi ko kayo sasaktan. Hindi ako gagawang eskandalo. Hindi ko kayo ipapahiya sa social media dahil gusto kong mabuhay kayo para makita niyo mismo kung paano dahan-dahang pinapatayng konsensya ang isang kaluluwa. Alis ka na? Tanong ni Mang Felipe, namumula ang mga mata,
Hindi. Mabubuhay ako. Pero hindi sa ilalim ng bubong na ito. Hindi kasama ng nga taong ito. Hindi pagkatapos ng lahat ng nangyari. Umalis si Marco nang hindi lumilingon. Sumara ang pinto ng walang ingay, ngunit ang katahimikan pagkatapos nun ay kasing sakit ng isang putok ng baril sa gitna ng puso. Buong araw, nakaupo si Isabel sa harap ng pinto. Hindi kumakain, hindi umiinom. Walang laman ang kanyang nga mata, nanginginig ang nga kamay. Sa tuwing may maririnig siyang tunog ng motor sa labas, napapatayo siya, ngunit bigo lang. Umaasa siya sa isang imposibleng bagay na babalik si Marco. Si Mang Felipe naman ay hindi lumabas ng kanyang silid. Nakaupo siya sa harap ng altar ng kanyang yumaong asawa, nanginginig ang kamay habang nagsisinding ang kandila. Tiningnan niya ang itim at puting litrato. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, lumuhod siya. 3 beses na inumpog ang ulo sa sahig. Patawarin mo ako. Hindi ko napanindigan ang pagiging isang disenteng asawa na dati mong tawag sa akin. Dumaloy ang kanyang mga luha sa malamig na sahig. Nang gabing iyon, sa drawer ng silid ni Marco, nakita ni Isabel ang isang maikling sulat. Pinili mo ang kalungkutan para bigyang katwiran ang iyong kasalanan. Ngunit hindi ko pipiliin ang isang pag-ibig na ipagpapalit sa karangalan. Paalam, hindi para magpatawad, kundi para mabuhay na parang hindi tayo nagkakilala. Niyakap ni Isabel ang sulat at humagulgol, ang unang iyak matapos ang maraming araw na pagpipigil. At iyon din ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na hiniling niyang sanay hindi na lang siya tumira sa bahay na iyon matapos umalis ni Marco. Ang 3 palapag na bahay sa Angeles City ay naging mas malamig pa sa taglamig. Ang lamig ay hindi galing sa panahon, kundi sa mga nag-iwas ang tingin ng 2 taong dating handang isugal, ang lahat para sa isa't isa. Ngayon makasama sila sa hapagkainan, ngunit ang agwat sa pagitan nila ay mas malayo pa sa anumang hangganan. Nalanta si Isabel sa luplang ilang araw. Hindi na siya nag-ayos, hindi na nagsusuot ng magagandang damit, hindi na nagpapatuktok ng musika tuwing umaga. Maaga siyang gumigising para mag-ayos ng isang florera ng ligaw na bulaklak sa bintana, ngunit walang tumitingin. Sa gabi, nagluluto siya gayang dati 2 pinggan, 2 pares ng kubyertos, 2 upuan ngunit mag-isa lang siyang kumakain. Si Mang Felipe ay kumakain sa kanyang silid o hindi kumakain araw-araw. Tahimik siyang umaalis ngang bahay ngang alas 6 ngang umaga at umuwi pagkatapos ngang alas 9 ngang gabi. Walang nakakaalam kung saan siya nagpupunta. Minsan, nakaupo lang siya mag-isa sa isang bangko sa parke o naglalakad sa labas ng simbahan na hindi niya kayang pasukin dahil doon ay may mga matang santo at wala na siyang karapatang tumayo sa ilalim ng malinis na tinging iyon. Isang beses, habang nagpupunas ng salamin si Isabel, nakita niya si Mang Felipe na nakatayo sa labas, hawak ang isang sigarilyong halos upos na, nakatitik sa pader. Bumaba siya. Dala ang isang payong dahil nagsimula ng umambon. Pumasok na po kayo sa loob. Basa na kayo. Lumingon si Mang Felipe. Namumula ang mga mata. Hindi dahil sa pag-iyak, kundi sa walang tulog. Huwag mo na akong tawaging tay, paos niyang sabi. Ano po ang itatawag ko? Tanong ni Isabel, nanginginig ang labi. Hindi ko alam. Pero huwag na iyon, nahihiya ako. Isang pangungusap na nagpatahimik kay Isabel. Hinikpitan niya ang hawak sa payong. Pareho silang nakatayo sa ilalim ng ulan, walang sumisilong, tanging nga pata ng tubig ang dumadaloy mula sa kanilang buhok, nga mata at nga alaala. Nang gabing iyon, pumasok si Isabel sa silid ni Marco. Malinis at mayos ang silid, lahat ay nasa dati nitong lugar, tanging ang tao na lang ang kulang. Umupo siya sa kama, niyakap ang lumang unan ni Marco, hinawakan ang mga damit na nakatupi sa aparador at humagulgol, patawad. Nakamali ako. Marco, pwede ka bang bumalik? Ang kanyang iya ay umaling-aungaw sa walang laman na silid, tumalbok sa mga pader, at bumalik sa kanyang puso. Walang sumagot dahil ang taong tinatawag niya ay tuluyan nang nawala sa kanyang mundo. Sa kabilang silid, nakaupo si Mang Felipe sa harap ng altar ng kanyang asawa, hawak ang isang rosaryo, ngunit hindi nagdarasal.
Dahil alam niyang hindi siya patatawarin ng Diyos o ngam nga santo, ang kanyang asawa ay isang tapat na babae na buong buhay ay inalagaan ang kanyang asawa at anak, namatay ito bago pa man mag-50 dahil sa kanser. Nangako siya noon, hindi na ako magmamahal ng iba, habang buhay, ikaw lang ang sasambahin ko. Ngunit dahil lang sa isang sandalingang kahinaan, isang yakap na dapat sanay binitawan, isang tingin na dapat sanay iniwas, isang gabing hindi na kontrol, sinira niya ang kanyang sumpa. Isang linggo ang lumipas, nag-resign si Isabel sa kanyang trabaho. Wala siya sa tamang pag-isip para magpatuloy. Nagsimulang kumalat ang matsismis. Walang nagsasabi ng diretsahan, ngunit lahat ay may naririnig. Naku, nahuli raw ng asawa, pero hindi sinaktan, umalis na lang daw agad. Ayaw kasing makontento, pumatol pa sa biyenan, walang hiya. Sa tuwing pupunta sa palengke, nakayuko si Isabel. Sa tuwing lalabas ng bahay, naririnig niya ang mga bulungan sa likuran niya. At tuwing gabi, isinasara niya ng mahigpit ang pinto para ihiwalay ang sarili sa mundo. Dati siyang isang asawa, isang huwarang manugang. Ngayon, isa na lang siyang pangalang iniiwasan sa bawat kuwentuhan sa kanilang lugar. Si Mang Felipe ay hindi na nakatiis sa pressure. Nagpasya siyang umuwi sa probinsya sa isang lumang bahay na may sirang bubong sa Candaba. Walang nahatid. Bago umalis, naiwan siyang isang pirasong papel sa mesa. Ang bahay na ito ay hindi na tahanan. Hindi na ako babalik. Ituring niyo na lang napatay na ako. Binasa ito ni Isabel, pinunit ang papel, at sinunog, ngunit ang amoy ngabo ay hindi nawala. Kumapit ito sa kanyang buho, sa kanyang nga kamay, at maging sa kanyang panaginip ng gabing iyon. Mula noon, ang 3 palapag na bahay sa Angeles City ay naging isang lugar na walang nangahas manatili. Tinawag itong bahay na walang nakatirang tagalabas. Ngunit para kay Isabel, ito ay isang sementeryo nga mga pagkakamali. 2 linggo matapos umalis ni Mang Felipe, nananatiling may ilaw ang 3 palapag na bahay tuwing gabi. Ngunit wala nang bumibisita, wala nang pumapasok. Tanging si Isabel, na parang isang anino, ang pabalik-balik sa sarili niyang buhay na hindi makahanap ngang labasan. Noong una, nagluluto pa rin siya ng sapat na pagkain, naglalaba, naglilinis, na parabang si Marco ay malayo lang at babalik anumang oras. Ngunit pagsapit ng ika-10 araw, hindi na niya makilala ang umaga sa gabi. Tumutunog ang alarm, ngunit nananatili siyang nakahiga, nakatitik sa puting kisame na parang isang tela ng kabaong. Isang araw, pumunta si Isabel sa palengke para bumili ng itlog, gulay, at isang bungkos ng puting chrysanthemums. Tiningnan siyang tindera ng may awa. Naku, Isabel, ang payat mo na. May problema ba? Tumango lang siya nang hindi sumasagot. Ngunit pagtalikot niya, tila pagewang-gewang ang kanyang lakat na parang ang bigat na mga bulaklak ay 1 tonelada. Pag-uwi, inilagay niya ang mga bulaklak sa mesa, nakpatuktok ng isang malumanay na kanta sa Bluetooth speaker, ang kantang madalas kantahin ni Marco. Ngunit pagdating sa chorus, hindi na niya kinaya. Mabilis niyang pinatay ang musika. Ang tunog ng peklik ay parang isang putok ng baril. Niyakap niya ang kanyang ulo, napaupo sa sahig, at humihingal, tumigil na kayo, tumigil na, walang nagsasalita. Ngunit naririnig niya ang boses ni Marco, ng kanyang biyenang babae, ni Mang Felipe, at ang sarili niyang boses ng gabing iyon. Lahat ay parang isang nakamamatay na koro sa kanyang isipan. Sa gabi, hindi makatulog si Isabel. Nakahiga siyang nakatagilid. Mahigpit na yakap ang unan na dating ginagamit ni Marco. Nakapikit ngunit hindi mapakali ang isip. Nanaginip siya. Minsan, nakikita niyang bumalik si Marco, nakatayo sa pinto, walang ekspresyon. Minsan, nakikita niyang nakaupo si Mang Felipe sa hagdan, malungkot na nakangiti bago maging uso. At minsan, nakita niya ang sarili sa harap ng salamin, ngunit ang nasa salamin ay hindi siya, isang ibang babae, magulo ang buhok, malalim ang mata, at tabingi ang bibig. Sino ka? Ikaw? Sagot ng boses mula sa salamin. Ang babaeng nagtaksil sa 2 lalaki ng sabay-sabay. Sumigaw si Isabel at napabangon, basang-basang ang pawis. Ngunit madilim pa rin ang silid, walang tao sa salamin,
at ang tibok ng kanyang puso ay parang gustong bumasag sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang matakot sa salamin, sa tunog ng hayapa, sa tunog ng telepono, at maging sa sarili niyang boses. Umupo siya ng maraming oras sa sala, nakatitik sa kanilang wedding picture na nakasabit sa pader. Balak niyang tanggalin ito, ngunit hindi niya magawa dahil ang pagtanggal nito ay nangangahulugang pagtanggap na lahat ay patay na. Ngunit kung iwan niya ito, sa tuwing dadaan siya, tila may isang taong mula sa litrato ang nakatingin sa kanya ng may desperasyon. Isang hapon, naglakat-lakat si Isabel papunta sa ilog malapit sa kanilang bahay, makulimlim ang langit, malamig ang hangin. Tumayo siya sa harap ng bakal na rehas, nakatingin sa maduming tubig sa ibaba. Kung tatalon ako, may magpapatawad kaya sa akin? Isang tanong na walang sagot, malakas ang ihip ng hangin, ang laylayan ng kanyang damit ay iwinawagaywe, ang buhok niya yinagulo, at ang mga luha ay tumulo hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Umatras siya, hindi tumalon, hindi dahil nanghihinayang siya sa buhay, kundi dahil kahit mamatay siya, hindi tiyak ang kapatawaran. Nang gabing iyon, umuwi siya at ginupit ang sariling buhok. Walang salamin, hindi maayos. Ang mahalaga ay mawala ang lahat ng luma. Ang buhok ay nahulog sa sahig na parang mga kasalanang kanyang pinuputol. Ngunit habang gumagaan ang kanyang ulo, lalong bumibigat ang kanyang puso. Isang linggo ang lumipas, nakatanggap siyang balita mula sa isang kapitbahay. Na ospital si Mang Felipe matapos himatayin sa palengke. Mataas ang presyon, hindi regular ang tibok ng puso, kailangang manatili sa ospital ng ilang araw. Gustong pumunta ni Isabel, ngunit hindi niya mahawakan ang kanyang bag. Hindi may hakbang ang kanyang paapalabas ng pinto. Natatakot siya. Natatakot na muling makita ang lalaking iyon. Natatakot na kung makikita sila muli, malalaman niyang may nararamdaman pa rin siya. At kung ganoon, ang kasalanang ito ay hindi na makakaroon ng katapusan. Nakahiga si Isabel sa sahig, yakap ang isang lumang polo ni Marco. Umuulan, at ang tubig ay tumutulo sa yero. Tahimik siyang nagsalita sa gitna ng ulan. Alam kong nakamali ako, pero anong magagawa ko ngayon? Walang sumagot, tanging ang ulan na bumabagsak sa walang laman na bahay, bumabagsak sa puso ng isang babaeng inakalang marunong magmahal, ngunit sa huli, tanging pagtataksil at kalungkutan ang alam, ang ospital sa Candaba ay mas lalong malungkot sa panahon ng taglamig. Ang pasilyo ay may mga kupas na pintura, ang puting ilaw ay nabibigay ngang maputlang anyo sa mga pasyente. Sa room 204, nakahiga si Mang Felipe, hindi gumagalaw. Dilat ang mamata, at tabingi ang isang gilid ng bibig. Gising ang kanyang diwa, ngunit kalahati ng kanyang katawan ay patay na. Inatake siyang stroke isang umaga habang inaayos ang mga lumang libro. Nahilo siya, unti-unting namanhid ang kanyang kamay, at bumaksak sa malamig na sementadong sahig. Natakpuan siya nga kapitbahay, nang marinig ang pagbagsak ng libro at ang malakas, napagpadya ang kanyang pasasahig, na parang isang matandang hayop na nag-agaw buhay. Sinabi ngang doktor na ang pasyente ay nakaroon ng stroke, paralisado ang kanang bahagi ng katawan, hirap magsalita at maliit ang sansang gumaling. Narinig ni Mang Felipe ang lahat, naintindihan, ngunit hindi kumibo. Hindi umiyak, hindi sumigaw. Dahil alam niyang ito ang hatol hindi mula sa korte, kundi mula sa langit. Walang katarungang mas tumpak kaysa sa parusang iginagawat ng sariling konsensya. Hindi dumating si Marco. Hindi dumating si Isabel. Tanging isang matandang kapitbahay ang salitan na nagdadala ng lugaw, nag-ayos ang kama, at nagpupunas sa kanya. Nakahiga siyang tahimik, nakatingin sa kisame kung saan ang mga mansa ay parang mga patak ng tinta ng nakaraan, nakakapit at hindi mahugasan. Dati siyang isang kagalang-galang na tao, isang mahusay na guro, vice principal, tinatawag na pangalawang ama ng kanyang nga estudyante. Ngayon, walang bumibisita, walang tumatawag, walang bumabanggit sa kanyang pangalan ng may pasasalamat, tanging nga tingin ng awa, matanda na, wala man lang kasama. Pero narinig ko noon, hindi nila tinatapos, ngunit naririnig niya. Naririnig niya sa bawat bulungan ng manars, sa bawat malamig na tingin habang pinapalitan ang kanyang lampin. Sa gabi,
Gising siya, nakatingin sa bintana ng ospital. Malabo ang kanyang nga mata, ngunit malinaw ang kanyang isip. Sa kanyang alaala, lumitaw ang imahe ni Isabel noong unang beses itong tumayo sa kusina, suot ang isang puting bestida, hinahalo ang sabaw. Pagkatapos ay lumipat sa gabing maulan, nung sumandal ito sa kanyang balikat. Ang alaala ay parang isang patalim na hindi matalas, ngunit pumupunit sa bawat piraso ng kanyang puso. Alam mong mali, bakit hindi ka huminto ng mas maaga? Isang gabi lang sana. Isang gabi lang, hindi mo sana sinira ang buong buhay mo, sabi ngang boses sa kanyang isipan. Ngunit lahat ay may pinakamahinang sandali at kapa ang kalungkutan ay umabot na sa sukdulan, hahanap ang puso ngan init kahit pa ito'y labak sa moralidad. Kinabukasan, pumasok ang nurse para magpalit ng sapin sa kama, hindi makapagsalita si Mang Felipe, ngunit sinubukan niyang iabot ang kanyang kaliwang kamay, gumagawa ng kilos na parang gustong magsulat. Ano po iyon, Lolo? Itinuro niya ang mesa, humihingi ng papel at panulat. Gamit ang nanginginig na kaliwang kamay, inabot siyang 20 minuto para may sulat ang 2 salita. Gusto kong makumpisal. Nagulat ang nurse, inakalang nakamali siyang sulat. Ngunit nang basahin niya ito ng paulit-ulit, kinilabutan siya. Tanghali, nakatanggap ng tawag ang ospital. Ako si Marco, anak ni Felipe. Alam kong nariyan siya, pero hindi pa ako handang makita siya. Kung gising siya, hayaan niyo siyang mabuhay. Mabuhay para maalala. Dahil ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na may bibigay ko. Malalim at desidido ang boses ni Marco, hindi nanginginig. Nang araw na iyon, inilagay ng nurse ang isang maliit na salamin sa harap ni Mang Felipe para suriin ang reaksyon ng kanyang mukha. Tumingin siya sa salamin, kalahati ng kanyang mukha ay tabingi, ang kalahati ay normal pa, ngunit wala ng buhay. Sa salamin na iyon, nakita niya ang isang ibang lalaki, hindi na vice-principal, hindi na ama, hindi na haligi ng tahanan. Tanging isang bangkay na humihinga at nabubulok mula sa loob at iyon ang pinakamatinding parusa. Walang nanakit sa kanya, walang nakulong, walang humatol. Tanging siya mismo ang naglilibing sa sarili araw-araw sa maala-alang hindi na mabubura. Nakaupo si Isabel sa dating silid ni Marco, ang lugar na dating tahanan, ngayon ay bilangguan ng damdamin. Ang liwanag mula sa bintana ay tumatama sa isang blankong papel sa harap niya. Halos 1 oras na siyang nakaupo roon, hindi pa nakakapagsulat, ngunit basa ng luha ang isang sulok ng papel. Ngayon ang ika-4 na anibersaryong pag-alis ni Marco. Hindi siya tumawag, hindi nag-text, hindi dahil sa pride, kundi dahil alam niyang wala na siyang karapatang magsalita. Ngunit iba ang puso, hindi nito kailangan ng dahilan, kailangan lang nitong may labas ang nararamdaman. Kinuha niya ang panulat at isinulat ang unang linya. Para kay Marco, kung may natitira ka pang pasensya para basahin ang sulat na ito, iyon na ang huling swerteng mayroon ako. Huminto siya, huminga ng malalim. Nanginginig ang kanyang kamay, na para bang bawat letra ay may dalang-daan-daang patalim na nakatutok sa kanyang dibdib. Naghintay ako ng sapat na panahon para makaroon ng lakas ng loob na tawagin ang nga bagay sa tunay nilang pangalan. Hindi na pagkakamali, hindi na aksidente. Nagtaksil ako sa iyo. At ang mas masahol pa, nagtaksil ako sa iyo sa taong pinagkakatiwalaan mo ng husto. Sumusulat siya na parang hinuhubaran ang sarili, walang pinalalampas na detalye, walang pagpapagaan, walang pagdadahilan. Hindi ako nangangahas na humingi ng tawad dahil hindi ko tingin na karapat-dapat ako. Ngunit gusto kong maintindihan mo. Ang inakala kong tunay na damdamin ay isa lang palang duwag na pagdadahilan para sa sarili kong kalungkutan at kahinaan. Natigilan ang kanyang panulat. Umiyak si Isabel. Yumuko siya sa mesa. Hinayaang tumulo ang kanyang ngaluha sa papel. Isang boses sa kanyang isipan ang nagsabi, kung totoong nagsisisi ka, bakit hindi mo siya puntahan? Ngunit alam niyang kung magpapakita siya, ang tingin ni Marco ay parang patalim na muling susugat, sa sugat na pilit nitong kinakalimutan. Ayaw niyang maging dahilan ng sakit ng iba sa pangalawang pagkakataon. Nagpatuloy siya sa pagsulat. Maaring mayos ang buhay mo ngayon o maaring nahihirapan ka, hindi ko alam. Pero sana huwag ka nang babalik dito dahil lang sa isang sandaling ang kahinaan.
dahil ang bahay na ito ay hindi na para sa mga taong may malinis na puso. 5 pahina ang naisulat ni Isabel, bawat linya ay parang dugong naging tinta. Sa dulong ng sulat, isinulat niya, kung isang araw ay mahanap mo ang sulat na ito, sana ibasahin mo ito hindi ng may galit, kundi bilang huling salita mula sa isang babaeng itinapon ang pagkakataong maging asawa mo magpakailanman. Nakmamarka, Isabel, ang dating asawa mo, tiniklop niya ang sulat, inilagay sa sobre, at dinala sa post office. Ngunit pagdating sa counter, sa harap ng empleyado, bigla siyang natigilan. Magpapadala po kayong sulat, ma'am? Hindi sumagot si Isabel. Ipinatong niya ang kamay sa sobre, at muling binawi, pasensya na, maling address pala, mahina niyang sabi at tumalikod. Sa Danpawi, umulan na naman sa Pampanga. Hindi malakas, ngunit tuloy-tuloy. Hindi siya nakpayong, hinayaan niyang mabasa ang kanyang buhok at mukha, na parabang hinuhugasan ang bawat patak ng kahihiyang nakaukit sa kanyang bala. Pag-uwi, binuksan niya ang drawer at inilagay ang sulat. Nagdagdag siya ang isang linya sa labas ng sobre, huwag ipadala, kung isang araw ay bumalik ka para mabasa mo. Kung hindi, hayaan na lang itong mamatay kasama ko. Nang gabing iyon, natulog si Isabel sa silid ni Marco, yakap ang lumang unan, bumubulong. Patawat. Walang sumagot, tanging ang hangin na dumadaan sa bintana at ang pusong isang babaeng wala nang tatawag sa kanyang pangalan ng may pagmamahal. Lumipat si Marco sa Maynila, pansamantalang nakitira sa isang lumang apartment ng kanyang kaibigan noong kolehiyo. Regular ang kanyang trabaho, umuuwi sa tamang oras, walang alak, walang babae, walang emosyon. Ang tanging natira kay Marco matapos ang nakakagimbal na pagtataksil ay isang malamig na pamumuhay at isang pusong hindi na tumitibok para kaninuman. Binura niya ang numero ni Isabel, pinutol ang ugnayan sa kanyang ama, at blinok ang lahat ng social media na may kaugnayan sa Pampanga. Sa mga malalapit na kaibigan, sinabilang niyang nahiwalay na sila, hindi makasundo, dahil walang anak, naging madali, ngunit walang naniwala. Tiningnan nila ang kanyang namata, mamatang dating mainit, ngayon ay laging parang may hamok. Alam nilang may namatay sa loop ni Marco. Isang araw ng Marso, habang nagkakape malapit sa opisina, narinig ni Marco ang dalawang matandang nag-usap sa likuran niya. Nabalitaan mo ba? Si Sir Felipe, yung dating vice principal, nakaratay daw sa ospital sa Candaba. Kawawa naman, halos walang dumadalaw. O nga, narinig ko rin nun, iniwan daw ang anak, tapos yung manugang nawala na lang. Hindi ko alam kung totoo. Pinigilan ni Marco ang kanyang labi sa tasang kape, hindi siya lumingon, ngunit biglang kumabok ng mali ang kanyang dibdib. Buhay pa pala siya. Hindi niya alam kung bakit pero hindi siya nakaramdam ng saya, hindi niya naramdaman na kulang pa ang parusa, nakaramdam lang siya ng kahungkagan. Nang gabing iyon, binuksan ni Marco ang kanyang lumang email. Isang inbox na ginamit niya para i-save ang kanilang nga wedding picture, plane tickets para sa honeymoon, at resibo ngang tsake para sa kanilang unang anibersaryo. Sa mga hindi pa nababasang email, may isa mula sa cloud storage service. Video na may habang 3 minuto at 27 segundo, matagumpay na na-upload noong Nobyembre 12. Ang lumang video. Balak sana niyang burahin, ngunit natigilan ang kanyang daliri. Pinindot niya ito, ang pamilyar na eksena, ang malabong ilaw, ang kulay abong sofa, ang mahinang pahinga, at ang ungol. Hindi malinaw ang nga mukha, ngunit hindi niya kailangan ng mukha. Sapat na ang tunog, sapat na ang katahimikan pagkatapos ngam mga hingang iyon para maalala niya ang lahat ng dahilan kung bakit nawasak ang kanyang puso. Pinatay niya ang video sa kalagitnaan, isinubsob ang mukha sa mesa. Kinabukasan, nagsulat siyang email. Hindi pinadala, sinulat lang. Tay, alam kong buhay ka pa, pero hindi pa ako handang makita ka. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Takot na kung haharapin kita, baka lumambot na naman ako. Sign-save niya ito sa drafts at isinara ang laptop. Isang linggo ang lumipas. Aksidenteng nakita ni Marco ang 8 ni Isabel sa isang supermarket. Nagulat ito, may halong awa ang tingin. Marco, kamusta ka na? Buhay pa? Mapait niyang sagot. Si Isabel, hindi siya okay ngayon. Sobrang payat, hindi makatulog,
nawalan ng trabaho. Laging nakakulong sa kwarto, may isinusulat. Sabi ni Mama, parang wala na sa sarili. Tahimik si Marco. Hinikpitan ang hawak sa shopping cart, ngunit kalmado pa rin ang boses. Pinili niya iyan. Umiling ang ate ni Isabel. Hindi, Marco. Bunga iyon. At ang bunga, minsan, hindi lahat ng tumatanggap ay karapat-dapat, pero kailangan pa ring tanggapin. Ang masalitang iyon ay parang isang kakaibang hangin na dumaan sa dibdib ni Marco. Wala na siyang sinabi, nakpaalam at umalis. Ngunit ng gabing iyon, binuksan niya ang kanyang telepono, hinanap ang numero ni Isabel, nakalinlangan, pinindot, pinatay, at pinindot ulit. Sa huli, sign-save niya ito sa ilalim ng pangalang huwag tawagan. May magabi na nagijising si Marco ng alas 3 ng madaling araw mula sa isang panaginip na hindi niya pinili. Napanaginipan niya ang lumang bahay, ang hapunan nilang tatlo, ang dilaw na ilaw sa mesa at ang tawanan. Ang tawanang iyon ay nasa isip na lang niya ngayon at hindi na kailanman mangyayari sa totoong buhay. Lumabas si Marco sa balkonahe, tiningnan ang sasakyan sa gabi. Sa kanyang kamay ay isang pirasong papel na may nakasulat. Siguro, ang pagpapatawad ay hindi para mabuhay ang iba, kundi para makaroon ng kapayapaan ang sarili. Hindi niya ito pinadala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito pinunit. Maingat niya itong tiniklop. Inilagay sa kanyang pitaka. At sa unang pagkakataon sa loop ng 90 araw, naisip niyang babalik siya. Hindi para makipag-ayos, kundi para tingnan sa huling pagkakataon bago umalis ng tuluyan. Nang araw na bumalik si Marco sa lumang bahay, makulimlim ang langit sa Pampanga, na parabang alam nito na ang masusunod na mangyayari ay walang magandang katapusan. Malakas ang hangin, puno ng dahon ang bakuran, at ang lumang bakal na gate ay umugong na parang buntong hininga ng isang matagal nang nakakulong na kaluluwa. Tumayo siya sa harap ng pinto, hawak ang lumang susi. 90 araw na ang lumipas mula nang lisanin niya ang lugar na ito, bit-bit ang kanyang maleta. Isang bahay na dating tinawag na tahanan, ngayon ay lugar na lang isang trahedyang hindi binabanggit. Binuksan ni Marco ang pinto. Sa loob, ganun pa rin, ang kulay abong sofa, ang aparador na kahoy, ang altar ni Mama sa ikalawang palapag, at ang mabigat na hangin na parang walang disenteng taong tumira dito. Isang mahinang kaluskos ngang sinalas ang narinig mula sa hagdan. Si Isabel. Sobrang payat niya, maikli ang buhok, malalim ang mata, suot ang isang kupas na sweater. Nakatayo siya sa gitnang hagdan, nakahawak sa rehas na parabang hindi na kayang humakbang pa. Naktama ang kanilang mata. Walang gulat, walang bati. Tanging isang nakakabinging katahimikan. Pumasok si Marco, inilapag ang pitaka sa mesa, at kinuha mula roon ang isang nakatuping papel. Ang papel na isinulat niya nung hindi siya makatulog. Ang pagpapatawad ay hindi para mabuhay ang iba, kundi para magkaroon ng kapayapaan ang sarili. Hindi niya ito ibinigay kay Isabel, inilapak lang sa mesa. Kamusta ka na? Malalim at kalmado ang kanyang boses. Hindi mabuti. Pero buhay pa? Sagot ni Isabel, mahigpit ang hawak sa rehas. Alam ko, isang normal na pangungusap, ngunit nagpatibok ito ng mali sa puso ni Isabel. Ako. May sasabihin sana siya, ngunit itinaas ni Marco ang kanyang kamay. Isabel, bumalik ako ngayon hindi para makinig sa paumanhin mo. Alam ko, at hindi rin para balikan ang lahat. Gusto lang kitang makita ng isang beses para kumpirmahin na wala na talaga tayo. Wala nang may sasalba, wala nang dapat panghawakan. Kinagat ni Isabel ang kanyang labi. Bumaba siyang isang baitang, pero may isa pa akong gustong ibigay sa iyo. Binuksan niya ang drawer sa ilalim ng mesa, kinuha ang isang lumang sobre. Ang sulat na isinulat niya, nabalaksan ng ipadala, na dinala sa post office at muling iniuwi. Matagal ko nang isinulat to. Hindi ako umaasang babasahin mo para magpatawad. Sana lang malaman mo na hindi ko na naramdamang nabuhay ako ng tama mula nang umalis ka. Kinuha ito ni Marco, hindi binasa, hindi pinunit. Itago mo na lang, hindi ko na kailangang malaman dahil pumili na akong ibang paraan ng pamumuhay. Wala nang kinalaman sa'yo kahit pang nakaraan. Galit ka ba sa akin? Tumingala si Marco at tinitigan siya ng diretso sa mata.
ang ngamatang dating buong mundo niya. Madali lang ang magalit, Isabel, pero hindi ako galit sa iyo. Nang hihinayang lang ako. Nang hihinayang para sa iyo, dahil nawala mo ako noong panahong mahal kita. Ang mga salitang iyon ay parang isang mapurol na kutsilyo, hindi malalim ang saksak, ngunit kumakaskas sa bawat selulang kanyang puso. Tumango si Isabel. Hindi umiyak, dahil matagal nang naubos ang kanyang maluha. Alam niyang ito na ang tunay na katapusan. Hindi noong umalis si Marco, hindi noong lumabas ang video, kundi ngayon, habang ang 2 taong dating mag-asawa ay nakatayo sa harap ngang isa't isa na parang 2 estranghero, lumabas si Marcong pinto. Bago umalis, lumingon siya, nasa ospital si tatay, paralisado ang kalahating katawan. Kung iniisip mo paring tao siya, bisitahin mo, hindi para magpatawad kundi para magkaroon ng pagsasara. Tumango si Isabel. Nakatayo siya roon, pinanut ang laikot ni Marco hanggang sa mawala ito. Sumara ang pinto sa pagkakataong ito. Walang ingay, tanging ang sipol ngang hangin sa siwangang pinto, dala ang amoy ng mga bulaklak sa florera ang tanging bagay na sariwa pa sa bahay na iyon. Ang ospital sa Candaba ay tahimik sa mga huling araw ang taksibol, parang isang nursing home. Ang tunog ng oxygen, ang kaluskos ang sapatos ang nga nurse, at ang huning ang lamok ang tanging maririnig sa mahahabang pasilyo. Sa room 204, nakahiga si Mang Felipe sa kaliwang bahagi, ang tanging bahagi ng katawan niyang may pakiramdam. Ang kanang bahagi ay naninigas at nanginginig sa tuwing umihip ang hangin. Tabingi ang mukha, walang laman ang mata, ngunit gising ang isip. Sanay na siya sa katahimikan, sa walang bumibisita, sa tunok ngang pagpapalit ngang sapin sa kamatuwing 3 araw, at sa pagsusuot ngang lampin. Hanggang ngayong umaga, bumukas ang pinto, isang anino ang pumasok. Si Isabel. Bahagyang kumurap ang mata ni Mang Felipe. Hindi luha, hindi tuwa. Isang kurap lang na parabang tinitiyak na gising siya. Dahan-dahang lumapit si Isabel, naglagay ng isang basket ng prutas sa mesa, kasama ang isang lalagyan ng lugaw at isang pitsel ng maligamgam na tubig. Walang imik, naksalin siya ng tubig, binuksan ang lugaw, kumuha ng kutsara, at umupo sa plastik na upuan sa tabing kama. Malamig ngayon. Naisip kong kailangan niyong mainit. Hindi niya ito tinawag na tatay opo. Kayo lang. Isang salitang may tamang distansya. Tiningnan siya ni Mang Felipe na parang binabasa ang bawat pagbabago sa pamilyar na mukha. Ngunit ang nakita niya ay hindi ang gandang dating hinahangad, kundi isang babaeng wasak ang kaloban. Gutom po ba kayo? Walang sumagot. Tanging ang regular na tunog ng heart monitor. Itinaas ni Mang Felipe ang kanyang kaliwang kamay, ang kamay na gumagalaw pa, at marahang kumato sa gilid ng kama. Isang katok, ibig sabihin ay sumandok si Isabel ngang lugaw, hinipan, at inilapit sa bibig nito. Sa una, umiwas ito. Sa pangalawa, kumain na, ganun ng ganun, isang kutsara, at isa pa. Sa bawat subo niya, tinitingnan siya ni Mang Felipe. Ang mga matay may hindi masabing tanong. Sa huli, ibinaba ni Isabel ang kutsara at tumingala. Gusto niyong itanong kung bakit ako nandito? Bahagyang tumango ang mukha ni Mang Felipe, tabingi, ngunit malinaw. Nandito ako dahil hindi pwedeng hindi dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil kasama rin ako sa lumikhang impernong ito. Dumaan ang malamig na hangin sa bintana. Dati, inakala kong kayo ang unang nagparamdam sa akin na isa akong babae. Pero ngayon, habang nakikita ko kayong nakahiga diyan, hindi na makatayo, hindi na makapagsalita, napagtanto ko. Ang inakala kong pag-ibig ay butas lang pala ngang 2 taong sobrang malungkot. Ipinikit ni Mang Felipe ang kanyang mata, walang luhang tumulo, isang gilid lang ng mata niya ang bahagyang kumibot. Hindi ko kayo sinisisi, at hindi ko rin pinapatawad ang sarili ko. Pareho tayong nakamali. Pero ang kabayaran niyo ay kalahati ng inyong katawan. Ang sa akin, ang natitirang bahagi ng buhay ko, nanatili siya roon ng ilang sandali, walang imik, nakatingin lang kay Mang Felipe na parang isang buhay na saksing sugat na siya mismo ang gumawa. Pagkatapos ay tumayo siya, hindi na po ako babalik dito, hindi dahil sa galit, kundi dahil wala nang dapat pag-usapan.
Sana'y may sapat pa kayong lakas para mabuhay. Hindi para magsisi, kundi para maalala. Para makita na may mga pagkakamaling hindi kailangan ng parusa, dahil ito na mismo ang parusa. Tumalikot siya. Ang tunog ng kanyang sinalas ay umalingaw-ngaw sa bawat hakbang, mabagal, mabigat, desidido. Itinaas ni Mang Felipe ang kanyang kaliwang kamay na parang gustong pumigil, ngunit bumaksak din ito. Dahil alam niyang ang babaeng kapapaalis lang ay hindi na niya manugang, hindi na rin kasintahan, siya na ang tagapagbilanggongan na titirang bahaging kanyang buhay sa isang kahon ng kasalanan na hindi na mabubuksan. Sumara ang pinto. Sa loob, isang lalaking hindi na makatayo, hindi na makapagsalita, hindi na makapagmahal. Sa labas, isang babaeng wala nang tumatawag sa pangalan, wala nang naghihintay, wala nang uwian. Dalawang tao, magkaibang landas, tanging isang katahimikan ang natira na parang isang hatol na habang buhay. Umalis si Marco sa Pampanga kinabukasan din. Matapos ang paghaharap nila ni Isabel, sa biyahe pabalik ngang Maynila, hindi siya nakinig ng musika, hindi nak-scroll sa telepono, hindi natulog. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, kung saan ang mapuno ay tumatakbo pa atras, tulad ng paraan niya ng pag-iwan sa nakaraan. Ngunit alam niyang may mga bagay na hindi nasa labas ng bintana, nasa puso ito at ayaw umalis. 3 buwan ang lumipas. Lumipat si Marco sa isang maliit na kondominium malapit sa Quezon City. Hindi malaki, hindi magarbo, ngunit sapat na. Nagtanim siyang ilang halaman, nag-alagang isang pusang dilaw, at nag-enroll sa klaseng gitara tuwing Sabado. Iyon ang paraan niya para matutong muling maging tao, hindi maging asawa, anak o lalaki, kundi isang taong kayang huminga nang hindi nakakaramdam ng sala dahil may nasaktan sa klaseng gitara. Nakilala ni Marco si Clara, isang guro sa preschool. Mahinhin, palangiti, hanggang baywang ang buhok. Mahilig sa eclair, at laging kinakagat ng lamok. Hindi tinanong ni Clara si Marco tungkol sa kanyang nakaraan. Hindi niya kailangang malaman kung bakit laging malungkot ang kanyang mata. Sa tuwing matatapos ang klase, tahimik lang siyang naglalakat sa tabi niya. Isang beses, nakaupo sila sa tabi ng isang lawa, umiinom ng kape. Sinabi ni Clara, para kang isang taong nanirahan sa isang bahay na may masakit na alaala. Ngumiti si Marco nang hindi tumitingin. Dati akong nakatira sa isang bahay kung saan bawat pader ay may alam na maduming sikreto. Ngayon, mag-isa na lang akong nakatira kasama ang aninong lalaking dati ako, hindi na nagtanong si Clara. Umupo lang siya ng tahimik. At iyon ang pinasalamatan ni Marco, hindi lahat ay may sapat na delikadesa para hindi hawakan ang isang naghihilom na sugat. Isang araw, inimbitahan ni Clara si Marco sa kanilang bahay para sa isang hapunan. Simpleng pagkain, masayang tawanan. Ang nanay ni Clara ay palatanong na parabang bahagi na siyang pamilya. Pag-uwi, marahang hinawakan ni Clara ang kanyang kamay. Hindi kita pinipilit na makalimot. Sana lang, isang araw, hayaan mo akong manatili sa kasalukuyan mo at hindi itulak palayo ng nakaraan mo. Natigilan si Marco. Hindi sumagot. Tiningnan lang niya ang kanyang kamay kung saan nakahawak ang maliit na kamay ni Clara at dahan-dahang binawi. Mabuti kang tao. Pero hindi ako sigurado kung kaya ko pang magmahal ulit. Nang gabing iyon, mag-isang nakahiga si Marco. Bilog ang buwan sa labas ng bintana. Muling binuksan niya ang sulat na isinulat ni Isabel, na hindi niya binasa noon. Ngunit ngayong gabi, binasa niya. Bawat linya, malinaw, walang pinalampas. Pagkatapos, tiniklop niya ito, inilapag sa mesa. Walang luha, isang buntong hininga lang. Ang sulat na iyon ay para sa dating asawa niya, pero ang taong iyon, hindi na ako. Kinuha ni Marco ang kanyang gitara at tinuktok ang isang lumang kanta. Ang kantang balak sana niyang tuktugin sa kanilang unang anibersaryo. Sa kalagitnaan ng kanta, naputol ang isang kuwerdas. Nagulat ang pusa, pati siya. At napagtanto niya, kapag naputol na, maari pang dugtungan, ngunit hindi natutunok ng kasing ganda ng dati. Kinabukasan, nagpadala siyang mensahe kay Clara. Salamat sa pagdating mo, pero hindi ako ang taong kailangan mo. Hindi dahil hindi ka sapat,
kundi dahil hindi pa ako buo. Walang sumagot. Saan lang ang mensahe. Lumabas si Marco sa balkonahe. Tiningnan ang siyudad. Marami pa ring sasakyan. Nagmamadali pa rin ang nga tao. Tanging siya ang nakatayo roon na parang isang survivor ng isang malaking sunog. Ngunit walang nakakakita ng gapaso dahil ang gapaso ay nasa puso. Isang umaga sa huling araw ng Abril, unang beses lumabas ng bahay si Isabel matapos ang mahigit 3 buwang pamumuhay na parang anino. Hindi siya nag-ayos, hindi nagpaganda. Isang kulay abong sweater, itim na pantalon, nakatali ang buhok. May tim pa rin ang ilalim nga mata, ngunit may bago sa kanyang tingin hindi na nagtatago. Dahan-dahan siyang naglakad sa pamilyar na eskinita, dumaan sa lumang sari-sari store kung saan tiningnan siya ng mayari at bahagyang tumango. Wala nang mapanuring tingin, wala ring pagiging palakaibigan. Tanging katahimikan ng isang taong marami nang narinig ngunit ayaw nang magsalita pa. Umupo si Isabel sa isang bangko sa parke. Malamig ang hangin, puno ng dahon ang kanyang paanan. Matagal na panahon na mula nang huli siyang lumanghap ngang sariwang hangin na hindi mula sa siwang ng bintana. Biglang may isang boses sa likuran niya, malalim, may dalang ala-ala. Isabel, ikaw ba yan? Lumingon siya. Si Leo, kaklase niya noong kolehiyo, ang laging nakaupo sa likuran niya, nagpapahiram ng balpen, at minsan ay nagregalo ng isang scarf nung kaarawan niya na nakalimutan na niya. Hindi gaanong nakbago si Leo. Pareho pa ring ngiti, kalmadong mga mata. Siguro inadagdagan lang ang ilang guhit sa gilid ng mata at isang malungkot na tingin nang makita ang taong nasa harap niya ay hindi na ang Isabel na dati. Kamusta ka na? Ngumiti siya ng bahagya. Humihinga pa, kaya buhay pa? Hindi na nagtanong si Leo. Umupo siya sa tabi niya, may sapat na distansya. Alam ko na ang lahat nangyari, tumango si Isabel. Mabilis kumalat ang balita, di ba? Oo. Pero hindi ako naparito para tanungin ka kung bakit. Naparito ako dahil naalala pa rin kita. Naalala ko ang Isabel na 3 taong nakaupo sa harap ko na tahimik akong tinanggihan. At hindi ako nagalit sa iyo dahil doon. Ngumiti si Isabel. Tiningnan niya ang kanyang kamay na kumapit kay Marco, yumakap kay Mang Felipe, at naksulat ng mananginginig na sulat. Hindi mo dapat alalahanin ang isang tulad ko. Lahat ng tao ay may karapatang makamali. Sagot ni Leo, ang mahalaga ay kung paano sila mamumuhay pagkatapos ngang pagkakamaling iyon. Nanahimik silang dalawa. Dumaan ang hangin, amoy ngang bulatla na may halong amoy lawa. Akala ko kung mananatili lang akong tahimik, lilipas din ang lahat, pero hindi pala. Kung hindi ka hahabang mananatili lang doon ang nakaraan, haharangan ang daan mo, sabi ni Isabel nakatingin sa malayo. May kinuha si Leo mula sa kanyang bulsa, isang maliit na notebook. Nagtatrabaho ako sa isang center para sa mga babaeng may pinagdadaanan. Nagtuturo kami ng pagpipinta, pagawang ng paso, pag-ayos ng bulaklak. Gusto mong subukan? Tiningnan siya ni Isabel, ang kanyang mata ay kumislap, isang bagay na bago at luma, na parang isang pata ng tubig sa isang maalikabok na salamin. Hindi ako sigurado kung ang isang tulad ko ay karapat-dapat pang matutueng kahit ano. Inilagay ni Leo ang notebook sa kanyang kamay, kasing gaan ng paglalagay ng pag-asa. Kung ganun, subukan mo lang. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil buhay ka pa. Tumayo sila. Walang hawak kamay, walang pangako. Tanging isang tahimik na pagsasama na parang isang uri ng pahilom na hindi kailangan ng salita. Bago lumiko sa kanto, lumingon si Leo. Isabel, bakit? Kung isang araw ay matutunan mong patawarin ang sarili mo, humakbang ka na. Dahil minsan, ang kailangan ng tao ay hindi parusa, kundi isang pagkakataon para hindi na maulit ang pagkakamali. Umuwi si Isabel, hawak ang maliit na notebook, inilagay niya ito sa mesa, sa tabi ng sulat para kay Marco na hindi na ipadala. Tiningnan niya ang dalawa na karaan at hinaharap na magkatabi, at huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, binuksan ni Isabel ang bintana para pumasok ang sikat ng araw sa buong silid. Lunes. Pumunta si Isabel sa center gayang imbitasyon ni Leo. Isang maliit na gusali na puti ang pader, may mapulang bougainvillea na gumagapang sa bakod. Sa gate,
May isang kahoy na karatula na may nakaukit. Ang nga babae ay may karapatang magsimula muli gaano man kalaki ang pagkawasak. Natigilan siya sa harap ngang karatula, nag-alangan ang puso. Hindi niya alam kung dahil ba sa emosyon o sa hiya. Pagpasok sa loob, ang amoyng luwad, pintura, at herbal tea ay nagahalo, lumilikhang isang amoy na nakakaginhawa. Ang unang klase ay pagawang ang paso. Ang guro ay si Ginang Fee, mahigit 40 anyos, may peklat ng paso mula sa pulso hanggang siko, mahina siyang magsalita. Ang luwad, hindi niya alam kung sino ang humahawak sa kanya, kung ano ang ginawa niya nun. Ang kailangan lang niya ay maging tapat ang humahawak. Katabi ni Isabel si Dirm, isang babaeng dating drug addict matapos mag-divorce. Sa kabila ay si Ate Tu, 3 beses nang nakpalaglag at 10 taon nang nabubuhay sa pagsisisi. Walang nagtatanong ng nakaraan ng isa't isa, ngunit ang tingin nila sa isa't isa ay hindi awa kundi pag-unawa. Hinawakan ni Isabel ang unang piraso ng luwad. Nanginginig ang kanyang kamay. Basa at malambot ang luwad, ngunit matigas ang ulo, ayaw magpahubog. Pilit niyang hinuhubog, ngunit pumapangit lang. Binitawan niya ito, susuko na sana. Lumapit si Ginang V. Alam mo ba, ang luwad ay parang sarili natin. Kapag galit tayo sa sarili natin, ayaw din niyang sumunod. Pero kung hahawakan mo siya ng may kahinahunan, lalambot din siya. Nang hapong iyon, mag-isa siyang nakaupo sa hardin, hawak ang isang tasang salabat. Lumapit si Leo, inabutan siyang isang tuwalya. Kamusta ang araw mo? Hindi ko akalain na darating ang araw na uupo ako sa gitna ng mataong minsan nang nadapan ng hindi ako nahihiya, sabi ni Isabel. Dahil walang pumunta rito para mapatawad. Pumunta sila para magpatuloy. Pag-uwi, binuksan ni Isabel ang kanyang notebook. Nagsimula siyang magsulat. Unang araw, hinawakan ko ang luwad gamit ang nga kamay na dating nakamali. Ngunit ngayon hindi ito umiwas. Ikalawang araw, nakita ko ang isang babaeng dating binubagbog na nakangiti pa rin. At napagtanto kong hindi ako nag-iisa sa pagkakamali. Ikalimang araw, nakagawa akong isang pasong hindi perpekto, ngunit hindi basak. Isang araw sa klaseng pagpipinta, may isang painting na nakasabit sa pader na may nakasulat. Ang kasalanan ay hindi gumagawa sa ating ng masamang tao. Ang hindi pagbangon ang humihila sa atin pababa. Tinitigan ito ni Isabel ng matagal, namasa ang mga mata. Unti-unti siyang bumabalik sa buhay. Sumasakay ang bus, pumupunta sa palengke, nakluluto. Tumawag siya sa kanyang mga magulang, isang bagay na matagal niyang iniwasan. Hindi sila gaanong nagsalita, ngunit sinabing nanay niya, mabuti at umuwi ka. Anuman ang pagkakamali mo, anak pa rin kita. Umiyak si Isabel sa banyo pagkatapos NG tawag. Isang hapon, nakatanggap siyang balita na pumanaw na si Mang Felipe. Komplikasyon mula sa stroke. Umuwi siya para magsindi ang kandila. Walang nagsalita. Pinagsismisan siya, ngunit nanatili siyang matatag. Dahil ngayon, hindi na siya ang babaeng nagtatago. Pabalik sa center, gumawa siyang isang puting paso, may nakaukit na 3 salita, nabayat na, tinanong siya ni Ginang V kung anong gagawin niya rito, itatabi ko po ito sa tabing kama. Para tuwing umaga, maalala ko, nakamali ako noon, pero hindi na ako pwedeng makamali ulit. At iyon ang unang pagkakataon na tiningnan ni Isabel ang sarili sa salamin at tumango. Hindi pa ako karapat-dapat na mahalin ulit, pero karapat-dapat akong mabuhay. Isang umaga ng Hunyo, nakaupo si Marco sa isang coffee shop, binabasa ang magazine ng kanilang kumpanya, isang issue para sa mga charity. Balaksana niyang lampasan lang ito, ngunit isang pamagat ang nakakuhang kanyang atensyon. Dati akong isang taksil, at ito ang paraan ko para matutong maging tao ulit. Ang may akda, biglang nanlamig si Marco. Umupo siya ng tuwid at binasa ang bawat linya. Dati akong nakatira sa isang bahay na kumpleto. Mapagmahal na asawa, mabayat na biyenan, masaganang hapunan. Ngunit pinagtaksilan ko ang lahat. Inakala kong ang tunay na damdamin ay sapat na dahilan para makamali. Pero hindi, iyon ay kahinaan na nakbabalat kayo. Huminto si Marco, lumamig na ang kanyang kape, nanginginig ang kanyang kamay. Nagpatuloy siya sa pagbasa.
Ang asawang iyon, utang ko sa kanya ang isang mas disenteng buhay. Pero hindi ko na ito mababayaran ng pag-ibig. Dahil ang bagay na iyon ay nawala ko noong nadapa ako sa sarili kong pagkakamali. Ngayon hindi ako nabubuhay para mapatawa. Nabubuhay ako para tuwing umaga. Titingin ako sa salamin at hindi ako mahihiya sa sarili kong pangalan. Walang detalye sa artikulo. Walang pangalang binanggit. Walang pagdadahilan. Ngunit naintindihan ni Marco na bawat salita ay dugo, kahihiyan, at ang pinakamabigat na pagamin ng isang babaeng bumaksak sa pinakailalim. Binasa niya hanggang dulo. Hindi ko na hinangat na maging asawa pa ni Numan. Ngunit umaasa akong maging isang babaeng hindi ko kamumuhian. Salamat sa hindi nagpatawad. Dahil ang katahimikan na iyon ang nagpatanto sa akin na may pagkakamaling hindi na mabubura. Maari lang itong iukit sa puso at mamuhay ng iba. Tiniklop ni Marco ang magazine, tumingin sa malayo. Kumikinang ang lawas sa ilalim ng araw. Hindi siya umiyak, hindi ngumiti. Isang mahinang buntong hininga lang, na parabang naibagsak niya ang isang batong matagal ng pasan sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, inayos ni Marco ang kanyang magamit. Inilagay niya sa isang kahon ang ilang lumang bagay, kasama na ang sulat ni Isabel na hindi niya binuksan, ngunit sa halip na itapon, maingat niya itong ibinalot at nilagyan ng label. Hindi na kailangang basahin, pero hindi na rin kailangang kalimutan. Sa ibang lugar, nagtuturo si Isabel sa klaseng pagpipinta. Gumuhit siyang isang sunflower. Sa unang pagkakataong gumamit ngang matingkat na dilaw. Pumasok si Leo. Inabutan siyang isang sulat. Imbitado si Isabel na maging isang manunulat para sa isang libro. Tumango siya. Susulat ako, hindi para kaawaan, kundi para malaman ng nakamali na walang taong walang halaga, maliban na lang kung sila mismo ang bumura sa sarili nila. Sa pagtatapos ngang araw, umuwi siya at nagsindi ngang kandila para kay Mang Felipe. Sa altar, inilagay niya ang pasong may 3 salita. Nagbayat na, walang nagsabi sa kanyang pinatawad na siya, ngunit payapa na ang hangin. Sa ibang sulok ng siyudad, nagsulat si Marco sa kanyang journal. Dati akong pinagtaksilan. Dati, gusto kong may magbayad. Pero napagtanto ko, ang pagpapalaya ay hindi dahil mabuti ako, kundi dahil pagod na ako. At gusto kong mabuhay nang hindi dinadala ang sinuman sa aking puso. Dun nagtatapos ang kuwento. Walang nakabalikan, walang muling umibig, walang himala, ngunit si Marco ay nagpatuloy bilang isang lalaking hindi na naghihiganti. Si Isabel ay muling nabuhay bilang isang babaeng hindi na nagtatago. At iyon ang pinakamagandang bagay na magagawa nila matapos ang isang pagkakamaling sumira sa lahat. May mga pagkakamali sa buhay na ginagawa hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa kahinaan. May mga pagtataksil na nagmumula hindi sa kasakiman, kundi sa mga puwang sa puso na hindi mapunan. Ngunit hindi ibig sabihin nito na katanggap-tanggap ang pagkakamali. Ibig sabihin lang, kailangan nating masaktan ng sapat para magising, at magkaroon ng sapat na tapang para bumangon. Si Isabel ay larawan ng isang babaeng bumagsak ng malalim. Hindi lang sa tiwala ng iba, kundi sa sarili niyang dignidad. Hindi siya isang taong dapat patawarin agad. Ngunit karapat dapat siyang mabuhay kung pipiliin niyang mamuhay ng iba. Dahil walang sinuman sa buhay ang laging tama, ngunit may mataong alam na mali sila at nagtatago. At may mataong alam na mali sila at namumuhay ng marangal sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Si Marco ang pinakamatinding nasaktan. Pinagtaksilan ng mataong pinagkatiwalaan niya ng husto, ang kanyang asawa at ama. Ngunit hindi siya naging kawe. Hindi niya ginawang biktima ang sarili magpakailanman. Pinili niyang magpatuloy ng hindi naghihiganti. Nagpapatawad hindi sa salita, kundi sa gawa. Iyon ay isang uri ng emosyonal na talino. Minsan, ang halaga ng pahihiganti ay napakabigat. Kaya ang pagpapatawad ay hindi dahil karapat-dapat ang iba, kundi dahil ayaw mo nang dalhin ang sugat na iyon kahit isang araw pa. Si Mang Felipe, ang ugat ng trahedya, ay hindi nakatanggap ng kapatawaran mula kaninuman. Ngunit nagbayad siya gamit ang mismong bagay na ginamit niya para magkasala, ang kanyang katawan.
Ang pinakamalupit na parusa minsan ay hindi nagmumula sa batas, kundi sa kalungkutan, sakit at kamatayan sa pagsisising hindi masabi. Ang kuwentong ito ay walang bayani, walang ganap na mabuti o masama. Tanging mataong nakamali at kung paano nila hinarap ang kanilang magkapagkakamali. At kung may isang aral na maiwan iyon ay, ang pagtataksil, anuman ang dahilan, ay kasalanan. Ang sakit ay karapatan ng nasaktan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iba. Ito ang huling regalo na ibibigay mo sa iyong sarili. At ang pagpapatuloy sa buhay ay hindi para kaninuman, kundi para sa sarili mong karapatan sa isang buhay na hindi habang buhay na nakakulong sa pagkakamali. Ang kuwentong ito ay hindi nangangailangan ng pagbabalik, hindi kailangan ng pagbabalik sa dati. Dahil ang nakaraan ay maaring isara, ngunit ang ngataw ay maaring magpatuloy. At ang pamumuhay ng mas mabuti ang pinakamagandang paraan ng pagtubos. Salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng kwento. Kung may natira sa iyo pagkatapos ng lahat, nawa iisang katahimikan sa puso para malaman na ang pinakamahirap sa pagiging tao ay hindi ang pagiging tama habang buhay, kundi ang pagkatapos magkamali ay maglakas loob na mamuhay muli ng marangal.